Matapos ang isa na namang gabi ng matitinding bakbakan, muling pinatunayan ng Flip Top kung bakit ito ang pinakamataas na antas ng battle rap sa Pilipinas. 8 laban ang ating nasaksihan at bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, sorpresa at mga MCing muling nagpatunay ng kanilang kakayahan. Narito ang mabilis nating recap at pagsusuri sa naging resulta ng bawat laban. Isa sa mga pinakaunang napansin ng audience ay ang dominanting performance ni Krega laban kay Slock 1. Kilala si Krega sa kanyang mabigat na delivery at direktang estilo, at yun mismo ang kanyang ipinakita sa buong laban. Bawat round ay may malinaw na direksyon at malalakas na punchline na tumama sa crowd. Sa kabilang banda, bagamat nagpakita si Slock 1 ng ilang malikhaing konsepto at kakaibang ideya, hindi yun naging sapat upang matapatan ang impact at control ni Krega sa entablado. Isa ito sa mga pinakakumbinsidong panalo ng gabi. Yun, inaasahan ko talaga na magiging solid yung paghahanda ni Slack. Saka yun, isa din siya sa mga MCing tinitignan ko, lalo na sa ngayon, sa Isa Buhay. Yun, solid na pinakita. Salamat sa lahat ng mga nakadaupang palad, nakaapiran dito sa Flip Top, no. Isang malaking din karangalan kumbaga na makabalik sa Manila sa halos 3 taon. Pero ganun pa rin, mas tumitindi pa yung init ng mga sumusubaybay sa Flip Top. Sa lahat ng mga sumusuporta sa Flip Top na lang, kahit di na sa akin, suportahan nyo palalo at lalo natin paigtingin ng kalupitan ng bawat Pilipino. Hindi porket Bisaya nang bababoy na saging kapag nalilibugan. Kasi pag ako nagpalabas ng saging, sinisiguro kong matatanggalan to ng bara sa lalamunan. Yun naman, okay naman. Maganda naman yung yung gumana naman yung game plan ko. Halos lahat naman ng mga hinanda ko na jokes at linya sa mga pinaka-ina-expect ko, kumagat naman. So, masaya. Solid din ni Krega kasi siya kumbaga parang consistent si Krega, wala siyang laban na pinabayaan. So, karangalan yon sa akin na makalaban ng isang Krega dahil pinapanood ko lang din dati yan at ayun, maganda yung kinalabasan ng battle. Kaya, ngayon, sinong gusto magkampiyon? I-review nyo kada lines. Dapat mabito ka uli. Panandalian kang nanalo kasi galing-galingan ka masyado. Kung yung iba bumawi sa pagkakatalo, eto, talagang pinawian ng panalo. Hindi porket squatter, immune sa mga bombang nakakalason. Kahit tong venue bomb shelter, walang kasiguraduhan kung sinong makakaahon. Basta, ako'y may utak ni Rizal, pero barya. Samantalang tong Slack, may halaga. Kung ulo niya nakalagay na sa bulsa. Pupulbusin ko ng pinong-pino hanggang sa pwede nang maging kape. Unang ikot, tanggal bara. Pinulbos, pangalawa. Isabuhay mo yung pagkadapa kasi maya-maya laglag ka na. Ngayon, sinong gusto magkampiyon? Kapagkat hindi magiging madali ang pagsungkit nyo ng corona. Ilang taon mo itong hinintay at matagal mo itong binalak. Ang mapahanay at magtagumpay sa landas na tinatahak, pero yung ekspektasyon naging malabo sa paglabas ng realidad. Akala mo simpleng ambon lang, yung lumabas kalamidad sa entablado kung saan nagiging paluti ang pagtugma at ang salita nagiging pana, tumutusok sa pagdura. Hindi basta mura lang ang gagamiting pansita. Ang malayang pangunawa nakakulong sa salita, kaya damin mo kung paano gamitin pantarak ang panulat. Tipong dinapuan ka ng higad tas marami ka pang sugat. Makate na mahapde, ramdam pa simple yung hiyaw. Sinong ghostwriter mo? Sunog kilay, sabay angkas, malamang sa ghostwriter to. Maliwanag na may nagturo, malarigan. Aba, parang ghost fighter, oh. At kung sino pa yung Casper, yung pa yung ghostbuster mo. Oh, puro ghost. Napanood ko yung laban yun ni Manda. Ay na, magkamukha kayong dalawa. Para kayo mga batang hukluban. Alam nyo yung mga magkakapatid na nag-iinsultuhan pero hindi kayang magsuntukan? Habang ginagawa nyong bread and butter yung Flip Top,
para pambuhay ng pamilya. Ginagawa kong bread and butter yung flip top. Ano nga yung kasunod nun? Deyo, pe-flex pa to ng ng achievement ng iba. For example, nag-champion si Sixth Street, taga Davao. Oo nga naman, ang lapit lang sa Cagayan. Pero nung si J-Block nag-champion, puta hindi niya matandaan. Tanong lang, sino pa ba mga natatandaan mong kampiyon? Panahon na para pakitaan. Kita na ang mga banatang, isa ka sa mga pinakaita. Malaman sa mga malalaman mo na malaman ng mga malabalabag na kalabit pa. Talagang suktulan. Para lang ipamukha, madali ka lang matutumba. Kahit nagawin ko lang itong rap contest, puking ina, di ka uubra. Ito'y parawakan pagsako, para man tinamaan ng takot sa namang humara sa anaw, talagang ng abot, akin, pila, akin, talimay na sa dila, kakidila, ay di pa rin naman patila sa kabila, humandaliin na di ba patila ka sa kadila, big ba rin naman kapanira. Paano ka lalabang kung walang kakayanan? Lagi na sa isip pa, uwi ng kakayanan, kahit ano pag gawin mo, di mo kayang patayan ko. Nang ikot ng isa buhay, todo bigay kang magbanta. Pero hindi mo namamalayang isa ka sa iniaalay na handa, litson. Kamang ituring ipanigurado ka sa aking kainat kung tayo magkakapatid, pwede na rin ako magpapakain. Tinadtad to sabay pulutan para nanlalantak ng liempo. Bilisan ko manubagalan ng tiyempo, sa'yo pa rin magwawakas ang kwento kasi sino ba yan? Di ba maprinsipyo kang tao? Mahal mo yung bayan, galit ka sa kahirapan, ikaw yung simbolo ng pagsisikap. Sa uprising, malalim ka. Ayaw mo nang kinikain ko yung flip top. Kuwang-kuwang mo yung respeto ng hip-hop kasi nga, ikaw si Krega. Matagal ka ng hilaw, umaalingaw-ngaw. Ayaw pangalan pero nung sinuri ko, olats. Kung pera lang habol mo dito, magbigti ka na. Hudas, todas ang kahinat na lalo't nalalapit na ang iyong oras. At kung babalikan ang nakalipas, oo, ako yung luma. Pero walang kupas. Unang ikot ng isa buhay, slako uno ang magigisa. At alam mong hindi na nakakatawa kapag hindi na nagjo-joke kagaya ng industriya. Pababa kang hihilakin. That architect, sayang nursing course kung hindi ka hihiwain. Yung scalpel, gor yung talas na hinulma sa bareta. Magkakalat-kalat laman pagka sumayad yung barena. Pananisa ito sa leeg. Talagang tagaktak yung dugo habang kinikilig si plasma na ibagsak yung bungo. Hindi porket Bisaya, nang bababoy ng saging kapag nalilibugan. Hindi porket Bisaya, nang bababoy ng saging kapag nalilibugan. Kasi pag ako nagpalabas ng saging, sinisiguro kong matatanggalan to ng bara sa lalamunan. Tuan alam ni Slack kung saan babasagin si Krega. Pinuruan niya sa prinsipyo tsaka sa style, no? Hinahukay niya si Krega tsaka mas gusto ko yung angulo niya, no? Yung maalaala mo kaya, Menchanko. Although props din sa ginawa ni Krega, malalim, maganda, pero mas natripan ko lang yung ginawa ni Slack One, kaya Slack One. Binoto ko si Slack One. Para sa akin, 3 round malinaw, momentum sa kanya, yung bagsak ng mga punchlines, mas epektibo para sa akin sa 3 round. Though yung 3rd round medyo kinapush sa dulo para sa akin lang, pero malinaw sa akin 3 round kay Slack One. Ayun, round 2, ang ganda ng rebuttals ni Krega, tapos yung ghost scheme, nagtatrain na rin siya ng jokes doon, effective. Ang ganda ng bars yung estudyante na test drive, kaso mahina yung ender niya doon, kaya pagpasok ni Slack, ang lakas agad nung pinakita niya, lalo na yung trivia, di ba, nakuha niya agad yung mga tao doon. Tapos, maalaala mo kaya yung scheme na yun. Pero di ganun kaganda yung ender niya, pero round 2 binigay ko pa rin kay Slack. Kaya 2 round na agad nakuha ni Slack doon. Kaya, ayun, round 3 kay Slack pa rin eh. Ayun, congrats kay Slack. Yung all 3 rounds binoto ko sa Slack. Yung sa round 1 ni Slack, yung ang ganda nung pagkakagamit niya dun sa about sa yung sa mahirap, ayun, tas yung flow niya na grabe, parang bumalik yung pagka-fangirl ko kay Slack One doon. Sa round 2 ganun din, Slack One din. Yung pagka-ano niya doon sa pang-achievement ng iba. Kasi sa round 3 yung tagkagamit niya doon sa uprising at ayun na, all 3 rounds kay Slack. Yo, Atoms, ang binoto nga pala, all 3 rounds, Slack One, kitang-kita naman. Turn it down, down. Kill that noise, noise. That noise down. Back. Turn it down, down. Let me see you get. Yo. Down. Turn it down, down. Kill that noise, noise. That noise. Back.
the funk. Back.